Lola, itigil niyo na po ang pagkain ng prutas na iyan. Nang sabihin ito ng kanyang apo, nagalit ang 82 anyos na si Aling Soledad Reyes. Napakasustansya kaya nito. Ngunit makalipas ang 3 buwan, pumanaw ang matanda. Magandang araw, ginagawa ko ang video na ito dahil sa aking hangarin na kayo ay mamuhay ng mas malusog. Ang 78 paanyos na si Mang Pedro Cruz ay sumunod sa aking payo at sa loob lamang ng 3 linggo, naging normal ang kanyang blood sugar at ngayon ay nakikipaglaro na siya ng football kasama ang kanyang apo. Ano ang sikreto? Itinigil niya ang pagkain ng 3 mapanganib na prutas na tatalakayin ko sa video ngayon. Ang mga prutas na buong buhay nating pinaniwalaan na masustansya ay nagiging lason pagkatapos ng edad 60. Lalo na kung ititigil ang pagkain ng pinakapanganib na prutas, maaari nitong iligtas ang inyong buhay. Simple lang ang paraan. 3 bagay lang ang kailangan ninyong iwasan. Kung panonoorin ninyo ang video na ito hanggang sa dulo, sa loob ng 3 buwan babata ng 20 taon ang inyong pangangatawan at mas magugulat pa ang inyong mga anak kaysa sa inyo. Ngunit kung hindi ninyo ito malalaman, maaari kayong mamatay ng maaga tulad ni Aling Soledad Reyes. Libre lang po ang pag-subscribe at pag-like, mangyaring i-comment kung anong mga prutas ang madalas ninyong kainin. Magsimula na po tayo. Uumpisahan natin mula sa ika-3 hanggang sa ika-1 pwesto. Lalo na ang prutas na babanggitin ko sa ika-3 pwesto, talagang dapat ninyong malaman. Dahil sa pagtigil lamang sa pagkain nito, maililigtas ninyo ang inyong buhay. Una, sasabihin ko ang nasa ika-3 pwesto. Ito ay ang ubas. Marahil marami sa inyo ang magtatanong, bakit ubas? Hayaan ninyong ikwento ko ang tungkol kay Aling Maria Santos, 40 taong gulang na nagpunta sa aking klinika noong nakaraang buwan. Si Aling Maria na tagalungsod ng Quezon ay isang taong napakahusay mag-alaga ng kanyang kalusugan. Araw-araw siyang nag-eehersisyo sa umaga at regular na umiinom ng gamot. Ngunit isang araw, bigla na lang siyang hinimatay. Doktor, noong umagang iyon, kumain po ako ng isang buong bungkos ng ubas. Binili iyon ng apo ko kaya masarap kong kinain. Ito ang sinabi sa akin ni Aling Maria sa emergency room. Ang isang bungkos ng ubas ay naglalaman ng gaano karaming asukal. Katumbas ito ng 15 pirasong asukal na cube. Para sa mga mas bata, maaaring okay lang ito. Ngunit kapag mahigit 60 anyos na hindi na gumagana ng kasing husay ng dati ang ating lapay, pancreas, ang kakayahan nitong magproseso ng asukal ay nababawasan ng kalahati. Kaya kung kumain kayo ng maraming ubas tulad ni Aling Maria, magkakaroon ng mga kakaibang epekto sa katawan. Biglang bumibigat ang pakiramdam, madalas umihi at palaging nauuhaw. At dahil sa matinding pagod, magiging matamlay kayo buong araw. Sa malalang kaso, maaari kayong mawalan ng malay at himatayin. Kung ganoon, hindi na po ba ako pwedeng kumain ng ubas? Tanong ni Aling Maria. Hindi naman po. Kung gusto ninyong kumain ng ubas, 10 butil lang sa isang araw, at huwag ninyong kainin agad pagkatapos kumain ng kanin, kumain kayo 2 oras makalipas. Ngayon, normal na ang blood sugar ni Aling Maria at malusog na siyang namumuhay. Mga kababayan, masarap ang ubas. Ngunit tandaan ninyo, pagkatapos ng edad 60, maaari itong maging lason. 30 minuto pagkatapos kumain ng ubas, maaaring lumitaw ang mga sintomas na ito. Biglang pagkahilo, malamig na pawis at mabilis na pagtibok ng puso. Pagkatapos nito, darating ang antok at bibigat ang ulo. Ito ang senyales na inaatake ng biglaang pagdami ng asukal ang ating katawan. Ngayon, mayroon pang mas mapanganib na prutas kaysa sa ubas. Ang ika-2 at ika-1 pwesto ay talagang kagulat-gulat, lalo na ang nasa ika-1 pwesto. Maaaring ito ang prutas na araw-araw ninyong kinakain. Gusto nyo bang ipagpatuloy ang pakikinig? Kung gayon, sasabihin ko na ang nasa ika-2 pwesto.
Ito ay isang prutas na maaaring magpatigil ng inyong puso. Ang nasa ika-10 pwesto ay saging. Naku, doktor, bakit saging? Sabi nila mayaman sa potassium ang saging at maganda sa katawan. Marahil marami sa inyo ang magsasabi nito. Ganoon din ang akala ko dati. Ngunit noong nakaraang taglamig, may isang pangyayari na lubusang nagpabago ng aking pananaw. Ito ay kwento ni Mang Jose Garcia, 79 taong gulang mula sa lungsod ng Cebu. Si Mang Jose ay isang napakahuwarang tao. Gumigising siya tuwing 6:00 ng umaga para maglakad ng 30 minuto at dahil sinabing masustansya kumakain siya ng 2 saging at umiinom ng tomato juice tuwing umaga. Hindi siya umiinom ng anumang gamot. Ngunit makalipas ang 1 buwan, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang sintomas. Madalas daw kumakabog ang kanyang dibdib, nang hihina ang kanyang mga braso at binti at nahihirapan na siyang umakyat ng hagdan. At palagi siyang pagod at matamlay. Mang Jose, mayroon po ba kayong partikular na kinakain nitong mga nakaraang araw? Tanong ko. Sabi kasi, maganda sa kalusugan kaya kumakain ako ng saging at umiinom ng tomato juice araw-araw. Iyon po ba ang problema? Sagot niya. Iyon na nga. Ang potassium mula sa 2 saging at tomato juice ang problema. Ang isang saging ay may 358 mg ng potassium at ang isang baso ng tomato juice ay may 400 mg. Sa kabuuan, mahigit 1,100 mg ng potassium ang kanyang nakonsumo sa isang araw. Noong bata pa, mahusay na nasasala ng bato kidneys ang potassium na ito. Ngunit kapag mahigit 60 anyos na unti-unting humihina ang paggana ng bato, dahil dito unti-unting naiipon ang potassium sa katawan. Pero hindi po ba maganda sa katawan ang potassium? Tanong ni Mang Jose. Tama po. Ang potassium ay isang magandang sustansya. Ngunit kapag sobra nagiging lason ito, ano ang mangyayari? Kung masyadong maraming potassium ang maipon, magsisimulang tumibok ng abnormal ang puso. Kumakabog ang dibdib, kinakapos sa hininga, at nanghihina ang mga braso at binti. Sa malalang kaso, maaaring maging irregular ang tibok ng puso. Lalo na ang mga umiinom ng gamot sa high blood o sa puso, kailangan nilang mag-ingat ng husto. Mayroong mga gamot sa mga ito na nagdudulot ng mas maraming potassium na maiipon sa katawan. Kung ganoon, hindi na po ba ako pwedeng kumain ng saging? Nag-aalalang tanong ni Mang Jose. Hindi naman po. Kung gusto ninyong kumain ng saging, 1 beses sa 1 linggo lang po. At iwasan ang ibang pagkain na mataas sa potassium, tulad ng tomato juice. Ngayon, 1 beses na lang sa 1 linggo kumakain ng saging si Mang Jose. Nawala na ang pagkabog ng kanyang dibdib at bumalik na ang kanyang lakas. Doktor, ibig sabihin ang ginagawa ko para maging malusog ay lason pala? Gulat na sabi ni Mang Jose. Hindi naman po. Nung bata pa kayo, okay lang iyon. Ngunit habang tumatanda tayo, nagbabago ang ating katawan. Ang mga bagay na dati ay walang problema, ngayon ay kailangan ng pag-ingatan. Mga kababayan, huwag ninyong isipin na, bakit biglang naging ganito, buong buhay ko naman itong kinakain. Kapag mahigit 60 anyos na ang ating katawan, ay ibang-iba na kumpara noong 20s tayo. Sabihin ninyo sa comments, kayo rin ba ay araw-araw kumakain ng saging? Mas mapanganib kung sabay ninyo itong kinakain kasama ng tomato juice. Ngayon oras na para sabihin ng tunay na kagulat-gulat na nasa ika-1 pwesto. Ang prutas na ito ay maaaring tuluyang bumara sa inyong bituka. Maaari pa kayong mapunta sa operating table. Ang nasa ika-1 pwesto ay persimmon. Persimmon, sabi nila, maganda raw sa constipation at mayaman sa bitamina. Marahil marami sa inyo ang iniisip ito ngayon. Bago ako naging doktor, ganoon din ang alam ko. Ngunit mayroon akong isang pasyente na hinding-hindi ko malilimutan. Si Mang Carlos Mendoza, 83 taong gulang mula sa lungsod ng Davao. Mahilig talaga si Mang Carlos sa persimmon. Napakasarap at napakatamis ng persimmon.
mula sa aming probinsya, sabi niya, at tuwing taglagas, kumakain siya ng 3 persimon araw-araw. Lalo na, ang gusto niya ay ang maaskad unripe na persimon. Ito ang tunay na lasa ng persimon, sabi pa niya. Ngunit makalipas ang 2 buwan ng pagkain ng persimon, may kakaibang nangyari. Biglang sumakit ang tiyan ni Mang Carlos at hindi na siya makadumi. Akala niya ay simpleng constipation lang kaya uminom siya ng gamot, ngunit patuloy pa rin ang sakit. Nang dalhin siya ng kanyang pamilya sa emergency room, may nakapakong matigas na bukol sa tiyan ni Mang Carlos. Agad kaming nagsagawa ng CT scan at laking gulat namin sa aming nakita. Puno ng parang bato ang kanyang tiyan at bituka. Mang Carlos, nakakain po ba kayo ng bato o kahit anong kakaiba, tanong ko? Hindi po. Persimon lang ang kinakain ko tulad ng dati, sagot niya. Iyon na nga, ang persimon ang dahilan. Ang persimon ay may sangkap na tinatawag na tanin. Lalo na sa maaskad na persimon, 30% nito ay tanin. Ang tanin na ito kapag nahalo sa asido ng tiyan ay tumitigas at nagiging parang bato. Tinatawag itong bezoar na literal na nangangahulugang bato sa tiyan. Kung kaunti lang po ang kakainin, okay lang po ba, tanong ng pamilya ni Mang Carlos? Ang problema kapag mahigit 60 anyos na bumabagal ang paggalaw ng tiyan. Noong bata pa, aktibong gumagalaw ang tiyan kaya mabilis na naibababa ang pagkain. Ngunit habang tumatanda, humihina ang mga kalamnan ng tiyan. Kaya mas matagal na nananatili ang tanin sa tiyan na nagbibigay ng mas maraming oras para makabuo ng bato. Kinailangan operahan si Mang Carlos. Binuksan ang kanyang tiyan para isa-isang alisin ang mga besoar. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang operasyon, ngunit ang isang 83 anyos na sumailalim sa general anesthesia at operasyon ay isang napakadelikadong bagay. Kung ganoon okay lang ang matamis na persimon, marahil may mga nag-iisip nito. Hindi po. Ang matamis na persimon ay may tanin din. Mas kaunti kaysa sa maaskad, ngunit mayroon pa ring mga 10%. Para sa mga mahigit 50 anyos, maaari pa rin itong maging mapanganib. Bukod pa rito, mas mapanganib kung kakainin ang persimon ng walang laman ang tiyan o kasabay ng gatas. Kapag naghalo ang protina at tanin, mas matigas na bukol ang nabubuo. Kung ganoon, hindi na po ba ako pwedeng kumain ng persimon? Malungkot na tanong ni Mang Carlos nang siya ay ma-discharge. Hindi naman po. Kung gusto nyo talagang kumain isang beses sa isang buwan at kailangan balatan ng husto at hatiin sa kalahati, at wag na wag kainin nang walang laman ang tiyan. Kainin 2 oras pagkatapos kumain. Ngayon, tuluyan nang itinigil ni Mang Carlos ang pagkain ng persimon. Mas mahalaga raw ang kanyang buhay. Sa halip kumakain siya ng mansanas o peras. Doktor, ibig sabihin ang paborito kong persimon sa buong buhay ko ay muntik nang pumatay sa akin, gulat na sabi ni Mang Carlos. Noong bata pa kayo, okay lang. Ngunit, kapag mahigit 60 anyos na bumabagal ang lahat ng paggana ng ating katawan, ang mga bagay na dati ay walang problema, ngayon ay maaaring maging banta sa buhay. Mga kababayan, gaano man kasarap ang persimon, walang mas mahalaga kaysa sa inyong buhay. Lalo na ang maaskad na persimon, ito ay napakadelikado. Sabihin ninyo sa comments, kayo rin ba ay kumakain ng maraming persimon tuwing taglagas? Maari itong maging napakadelikado. At sa 3 prutas na nabanggit ko, alin ang pinakakagulat-gulat para sa inyo? I-comment din po ninyo. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang mga ligtas na prutas na maaring ipalit sa mga mapanganib na ito. Sa pag-alam lamang nito, lubusang magbabago ang natitirang bahagi ng inyong buhay. 3 ligtas na alternatibong prutas. Palitan ninyo ng mga ito. Ngayon, ibabahagi ko ang mga ligtas na prutas na maaring ipalit sa mga mapanganib. Una, sa halip na ubas, kumain ng mansanas. Kung gusto ninyong kumain ng ubas, palitan ito ng mansanas. Ang mansanas ay may sangkap na pectin
na dahan-dahang nagpapataas ng blood sugar. Hindi ito tulad ng ubas na bigla ang nagpapataas ng blood sugar. Kalahating mansanas sa isang araw ay sapat na. Mas maganda kung kakainin kasama ang balat. Sa katunayan, si Aling Elena Reyes, 55 taong gulang mula sa lungsod ng Maynila, ay nagsabing gumaan ang kanyang pakiramdam 1 buwan lamang matapos niyang itigil ang ubas at palitan ito ng mansanas. Nawala raw ang kanyang malamig na pawis at pagkahilo. Ikalawa, sa halip na saging, kumain ng kiwi. Ang potassium sa kiwi ay halos kalahati lang ng nasa saging. Sa halip mas marami itong vitamin C. Isang kiwi sa isang araw ay sapat na. Lalo na kung may constipation, mas makakatulong ito. Ikatlo, sa halip na persimmon, kumain ng peras. Ang peras ay mayaman sa tubig kaya madaling matunaw at halos walang mapanganib na sangkap tulad ng tanin. Kalahating pera sa isang araw ay sapat na at mas ligtas kung babalatan bago kainin. Ito ang paraan na ipinapayo ko sa aking mga pasyente. Sa unang linggo, bawasan ng kalahati ang pagkain ng mapanganib na prutas at magdagdag ng isang ligtas na prutas. Sa ikalawang linggo, tuluyang itigil ang pagkain ng mapanganib na prutas at kumain na lamang ng ligtas na prutas. Sa ikatlong linggo, masasanay na ang inyong katawan sa bagong gawi sa pagkain ng prutas. Karamihan sa mga pasyente ay nagsasabing bumuti ang kanilang pakiramdam pagkatapos ng 3 linggo. Kung may miyembro ng pamilya na kumain ng mapanganib na prutas at nagpakita ng ganitong sintomas, agad na magpunta sa ospital. Kung biglang sumakit ang tiyan at nagsusuka o malubhang kumakabog ang dibdib o nanghihina ang mga braso at binti at hindi makatayo, tumawag sa 911, lalo na kung kumain ng persimmon at hindi nakadumi sa loob ng 3 araw, ito ay isang napakadelikadong sitwasyon. Mahalaga ang pagpapalit sa mga ligtas na prutas na nabanggit ko, ngunit mas mahalaga ang tuluyang pagtigil sa pagkain ng mapanganib na prutas. Sasabihin ko sa inyo ang mga praktikal na paraan kung paano ito tuluyang ititigil. Unang paraan, magsimula sa paglilinis ng ref. Alisin ang lahat ng ubas, saging at persimmon sa inyong bahay. Marami sa inyo ang magsasabing nanghihinayang kayo, ngunit mas mahalaga ang inyong buhay. Buong tapang na ayusin ito at palitan ng mansanas, kiwi at peras. Ikalawang paraan, sabihan ng maaga ang inyong pamilya. Sabihin ng malinaw sa inyong pamilya na hindi na kayo kakain ng 3 prutas na ito. Baka bilhan kayo ng inyong mga anak ng ubas o persimmon bilang pagpapakita ng pagmamahal. Sabihan sila ng maaga na palitan ito ng ligtas na prutas. Si Aling Teresita Ramos, 77 taong gulang mula sa Cebu, ay sinabihan ang kanyang anak ng ganito, "Anak, huwag mo na akong ibili niyan, peras na lang. Mas makakabuti iyon sa kalusugan ni nanay." Naintindihan naman ng anak niya at ngayon peras na lang ang binibili para sa kanya. Ikatlong paraan, mag-ingat sa pamimili sa grocery. Pagpunta ninyo sa grocery, huwag huminto sa fruit section. Lalo na sa panahon ng taglagas, kung kailan magagandang nakadisplay ang mga persimmon, lampasan nyo lang ito. Sa halip, dumiretso sa section ng mga ligtas na prutas. Kung talagang gusto ninyong kumain ng prutas, maglista muna bago mamili. Isulat ang 3 mansanas, 5 kiwi, 2 peras at iyon lang ang bilhin. Ika-4 na paraan, mag-ingat din sa mga restaurant. May mga pagkakataon na may inihahaing prutas bilang dessert sa restaurant. Lalo na sa mga fine dining restaurant, kung may persimmon o ubas magalang na tumanggi. Pasensya na, pakialis na lang ang prutas, maari ninyong sabihin. Huwag kayong mahiya, mas mahalaga ang inyong kalusugan. Ika-5 paraan, maghanda ng alternatibong merienda. Para sa mga pagkakataong gusto ninyong kumain ng prutas, maghanda ng maaga ng ligtas na merienda, maghiwa ng mansanas at ilagay sa ref, o maghanda ng kiwi na hinati sa kalahati para madaling kainin gamit ang kutsara. Sa lahat ng pasyente ko na sinabihan ko ng mga paraang ito, may isang pagkakatulad, ang mga nagtagumpay.
Ito ay ang tulong ng pamilya. Mahirap kung mag-isa, ngunit mas madali kung tutulungan kayo ng inyong pamilya. At ang pananaw na 3 buwan lang magtitiis. Pagkalipas ng 3 buwan, ang bagong gawi ay tuluyan ng magiging bahagi ng inyong sistema at magiging natural na. Sa 5 paraang ito, alin ang una ninyong susubukang gawin? Sabihin ninyo sa comments. Panghuli, ibuod ko ang mga bagay na dapat ninyong tandaan. Narito ang buod ng mga tinalakay natin ngayon. Una, may 3 mapanganib na prutas na dapat iwasan pagkatapos ng edad 60. Ika-3, ang ubas ay bigla ang nagpapataas ng blood sugar na nagdudulot ng pagkahilo at panghihina. Ang pagkain ng isang bungkus ng ubas ay katumbas ng 15 pirasong asukal na cube na nagbibigay ng bigat sa lapay. Ika-2, ang saging ay maaaring magdulot ng pag-ipon ng potassium na nagbibigay ng bigat sa puso. Mas mapanganib kung sasabayan ng tomato juice. Ang pagkonsumo ng mahigit 1100 mg ng potassium sa isang araw ay maaaring magdulot ng pagkabog ng dibdib at panghihina. At ika-1, ang persimmon ay maaaring makabuo ng bezoar na bumabara sa bituka at maaaring mauwi sa operasyon. Ang 30% tannin sa maaskad na persimmon kapag nahalo sa asido ng tiyan ay tumitigas na parang bato at maaaring magdulot ng napakadelikadong sitwasyon. Ikalawa, may mga ligtas na alternatibong prutas. Palitan ang ubas ng mansanas, saging ng kiwi at persimmon ng peras. Ang pektin sa mansanas ay dahan-dahang nagpapataas ng blood sugar. Ang kiwi ay mababa sa potassium ngunit mayaman sa vitamin C. Ang peras ay mayaman sa tubig at hindi nagbibigay ng bigat sa panunaw. Ikatlo, para tuluyang itigil magsimula sa paglilinis ng ref at pagsasabi ng maaga sa pamilya. Mahirap kung mag-isa, kaya humingi ng tulong sa pamilya at pagkatapos ng 3 buwan, ang bagong gawi ay magiging permanente na. Kung magkaroon ng emergency, gawin ito. Kung nakakain ng maraming ubas, uminom ng maraming tubig at manatiling nakaupo ng mga 30 minuto. Kung nahihilo, humiga agad. At kung may malamig na pawis o mabilis na pagtibok ng puso, sabihan ang pamilya. Kung nakakain ng maraming saging, tingnan kung kumakabog ang dibdib, kung nanghihina ang mga braso at binti o kinakapos sa hininga, agad na magpunta sa ospital. Lalo na ang mga umiinom ng gamot sa high blood, kailangan mag-ingat ng husto. Kung nakakain ng persimmon, obserbahan ng mabuti ang pagdumi sa loob ng 3 araw. Kung hindi makadumi o sumasakit ang tiyan, agad na magpunta sa emergency room. Kung may nakakapang matigas na bukol sa tiyan, huwag magtiis at tumawag sa 911. Simula ngayon sa pag-iwas lamang sa 3 prutas na ito, lubusang magbabago ang inyong buhay. Pagkalipas ng 3 buwan, matutuklasan ninyo ang inyong sarili na mas gumaan ang pakiramdam at puno ng sigla. Paggising ninyo sa umaga, hindi na mabigat ang inyong katawan at buong araw kayong puno ng enerhiya. Mababawasan ang pagpunta sa ospital at hindi na kayo magiging dahilan ng pag-aalala ng inyong mga anak. Maririnig ninyo ang mga salitang itay-inay. Malaki po ang ipinagbuti ninyo nitong mga nakaraang araw. Higit sa lahat, magkakaroon kayo ng malusog na pagtanda. Magiging lolo at lola kayong nakikipaglaro sa inyong mga apo. Makakapaglakbay kayo at magagawa ang mga bagay na gusto ninyong gawin. Sa loob ng 35 taon kong paggagamot, sa maraming pasyenteng may edad, may isang bagay akong natutunan. Ang malusog na pagtanda ay hindi nagmumula sa mga magarbo at malalaking bagay. Nagsisimula ito sa pagbabago ng mga maliliit na gawi tulad nito. Hindi ninyo kailangang uminom ng mamahaling health supplements o gumawa ng mahihirap na ehersisyo. Iwasan lamang ang 3 mapanganib na prutas. Iyon lang ay sapat na para maging malusog. Kung nakatulong ang video na ito mula sa Lakas ng Buhay, mangyaring mag-subscribe at i-like
at ibahagi rin sa mga nakatatanda sa inyong paligid. Tulungan ninyo kaming mas marami pang tao ang maging malusog. Kung i-on ninyo ang notification bell, malalaman ninyo agad sa tuwing may bagong video. Taos-puso kong sinusuportahan ang inyong malusog na pagtanda